Hi everyone, again. My name is Christina and I am the program lead at Reman Sheriff Group. Our topic for today's webinar is Permanent Pathway to Australia. So during this webinar, mas maiintindihan natin yung about sa visa pathways, ano yung mga requirements, qualifications, at kung ano yung may tutulong namin ng RSG sa applications nyo. So before we start, let's set some house rules for the webinar. Please stay muted during the presentation unless invited to speak. The webinar will be recorded for internal reference. All questions will be reserved for the Q&A session at the end of the webinar. You can use the chat box to submit the questions throughout the session. So without further ado, I'm introducing our beautiful host for today, Marcela Bailases. Take it away, Marcela. Hi, magandang araw sa lahat. So, yun nga, as mentioned ni Christina, ang webinar natin today ay tungkol sa PR pathways sa Australia. So, next slide please, Christina. Alright, so bago tayo magsimula, so ang i-discuss natin para dito sa webinar natin ngayong araw, it's a 1-hour webinar, ano? So medyo condensed version lang siya muna ng PR pathways, ng explanation ng PR pathways. So pag-usapan natin kung sino kami, sino ang Reman Sheriff Group, at syempre kung sino rin ako yung nagsasalita. So, papakilala ko rin yung sarili ko sa inyo. Tapos, we will go through yung mga migration options na commonly in-explore ng Filipinos. So, i-compare, meron kaming comparative table na ipipresent sa inyo dun sa mga common migration countries kung saan nagpupunta yung Filipinos at kung bakit Australia yung pinaka magandang country na mapili in terms of migration. Tapos nandun tayo sa yung bulk ng ating webinar kung ano yung mga permanent residency pathways. Ang i-feature lang natin sa webinar na ito is yung employer sponsored pathway at saka yung general skilled migration. So magkaiba yon, i-explain natin mamaya sa inyo kung ano yung pagkakaiba ng general skilled migration sa employer-sponsored pathway. I-discuss rin namin kung ano yung current trends sa invitations ng permanent residency sa Australia. So, later malalaman ninyo na nagsimula na ulit yung invitation rounds para sa permanent residency at saka bibigyan namin kayo ng statistics sa mga na-invite na mga professions dito sa Australia. Tapos, syempre, explain namin kung paano mag-navigate ng inyong pathway or paano nyo madadala yung inyong natutunan dito sa webinar namin ngayong araw with RSG. So, next slide please, Christina. So, to start, sino ba ang Reman Sheriff Group? So, ang Reman Sheriff Group ay isang migration law firm. And kami ay nagsispecialize sa corporate immigration at saka general skilled migration. So, ang aming theme or ang aming mission is to power Australia's workforce. Ano? So, it's aligned with yung yung policy ng Australia ngayon na mag-admit ng mga highly skilled workers. So, nag-change kasi ang policy ng migration ng Australia every year or so. Especially yung sa admission or yung number ng migration places or yung number ng permanent residency places in Australia each year. So dahil sa mga changes na yon, mas driven na siya ngayon
with highly skilled workers. And yon, ang trabaho namin bilang migration law firm is syempre tulungan kayo, match kayo sa appropriate na visa or sa tamang visa na dapat niyong applyan kapag nag-a-apply kayo for permanent residency. At saka match yung skills ninyo doon sa tamang visa nga na applyan. Okay. Christina, next slide, please. So, sino ba ako? So, actually, I am Marcela Bailosis. So, ang nickname ko ay Mars. At ako ay abogado din dito sa Australia at nagtatrabaho ako sa Reman Sharif Group. Bago ako nagpunta sa Australia, ako ay isang lawyer din sa Pilipinas. Nagtrabaho ako una sa gobyerno, nagtrabaho ako sa Office of the Solicitor General. Tapos lumipat ako sa private. So nagtrabaho ako sa mga law firm na malalaki sa Pilipinas. Tapos nag-specialize ako sa tax at saka dispute resolution. So karamihan ng mga kaso na hinahandle ko sa Pilipinas, puro mga criminal or civil cases at saka puro mga tax cases, no? So nung mga 8 years into my law practice in the Philippines, na-realize ko na parang kailangan ko ng pangalawang lisensya na mag-aral ulit ng abogasya sa Australia, ano. So nag-aral ako ulit. At naging abogado naman din ako dito sa Australia. Nagsimula ako magtrabaho sa migration law nung ako ay nagtrabaho sa isang community legal center na kumukuha ng mga kliyente na migrants na nagsusuffer sila ng domestic violence or sila ay nag-apply ng protection visa. Tapos, nag-apply na ako, nag-private na ako, private migration firm na ako, tsaka ako dito nakapunta or na-hire sa Reman Sharif Group, ano. So, dito sa Reman Sharif Group, karamihan ng mga ginagawa ko ay puro mga employer-sponsored visas or general skilled migration visas. At saka, syempre, other types of visas, including yung mga temporary activity or work visa, student visa, at saka tourist partner visas. So, medyo varied din yung experience ko sa visa application and yung visa system ng Australia. Next slide, please. So bago tayo actually magsimula, medyo curious din ako sa backgrounds ng lahat na nag-participate ngayon sa ating webinar. If you can put it on the chat, no, i-share ninyo saan kayo nakabase or where are you located, at saka kailan ninyo naiisipan na or meron ba kayong target na date or target na year para makapunta or mag-settle down sa Australia. So, if you can share it sa ating chat box, you can let us know rin. So, yun. So, if you're comfortable sharing that, you can share it with us sa chat box para at least alam ko rin kung ano yung inyong ano ang inyong location at saka when do you intend to become permanent residents in Australia? So, okay. So, some people are actually based in Sydney. So, pero naka-temporary visa pa, no? So, yeah, understandable naman yun kasi minsan meron tayong mga tinatawag na temporary to permanent pathways. So, balik tayo sa topic natin, no? Bakit Australia yung kadalasan na pinipili ng mga tao or ng mga Filipino para lumipat for permanent residency? So, nag-survey kami. So, ang survey namin, ang lumalabas na kino-consider ng mga Filipinos for permanent residency, kadalasan it's always, first world country, syempre, Canada, United States, so US,
New Zealand at syempre Australia. Um, yung differences niya sa migration policy, syempre, very different kasi syempre iba-iba ang batas at saka policy sa bawat bansa. Pero, comparing it to Australia, ang Australia kasi, very driven sila ng skilled migration, ano? So, ano bang ibig sabihin ng skilled migration? Kung meron kang, if you belong to the right profession, or meron kang highly skilled worker ka, mas preferred ka sa Australia. Compared to, of course, New Zealand, States, and Canada. So, sa Canada kasi ngayon, yes, meron silang preference for skilled migration, pero ang nangyayari kasi ngayon, nagre-reduce na sila ng intake for migration. Sa US, syempre naririnig naman natin yung mga issue yung mga balita na nag-start sila mag-deport through ICE, ng kahit yung mga permanent residents dinideport nila basta may makita silang, let's say, criminal record, ganyan. Very common issue ngayon kasi sa United States yung illegal immigration. So they're trying to reduce that, at saka mas mahal ang pagpasok as permanent resident sa US. Sa New Zealand naman ngayon, I think naririnig nyo naman yung balita na gusto nila ng pumapasok na migrants kasi mas marami actually na umaalis na New Zealanders at pumupunta sa Australia para sa trabaho. I think yun yung pinaka misconception din in terms of New Zealand versus Australian migration kasi mas accepting of course si New Zealand, but mas mahina yung economic opportunities. So kadalasan ang nangyayari, yung mga taong lumilipat sa New Zealand dahil hindi sila makahanap ng trabaho or hindi rin sila makahanap ng stable place to settle, lumilipat din sila or umaalis din sila. Sa Australia naman, of course, yung mga pumapasok na permanent residents dito, highly skilled workers sila. And syempre, dahil mas maraming opportunities or economic opportunities, trabaho na available dito sa Australia, nagsistay talaga sila. And they work towards their citizenship. So, yun yung pinaka importante, I guess, na matandaan natin kung bakit Australia yung laging pinipili ng mga Filipino for permanent residency. Next slide, please. Okay. So, ano ba yung permanent residency? So, ang permanent residency, maaari mo siyang makuha through temporary pathways. So, I think yung pinaka-common na ginagawa ng Filipinos is, of course, yung student visa pathway, or minsan, of course, siniswerte tayo, nakakahanap tayo ng employer na magsusponsor, ano. So, yon, employer-sponsored pathway, merong temporary to permanent yon. Pero meron ding permanent residency na a-applyan mo mula sa offshore, mula sa Pilipinas. So yun din. So ano ba yung benefits ng permanent residency? So, kunwari, nag-lodge ka ng expression of interest as a general skilled migrant. So meaning, hindi ka sponsored ng employer. Tapos na-invite ka para mag-apply para sa visa. Syempre, pwede kang tumira, magtrabaho sa Australia, at saka mag-aral sa Australia full-time. So, mas mataas, of course, yung quality of life, or mas maganda ang quality of life dito sa Australia. So, yung feedback na nakukuha namin kadalasan sa mga Filipino namin na clients is that, after moving here, mas maganda, mas maaliwalas yung buhay nila, dahil syempre mataas yung sahod, mas maganda yung access sa healthcare at sa education. Dito kasi sa Australia meron silang universal healthcare.
Of course, social services, so pension, pag nag-retire ka, access on employment benefits kapag unemployed ka for a period of time. So, ini-explain naman yan sa inyo pag na-invite kayo for permanent residency. Tapos, syempre, pathway din siya for Australian citizenship. So, sa Australia, kapag ka after 4 years mong hawak yung inyong permanent residency, permanent resident visa, pwede na kayong mag-apply ng Australian citizenship test. So, kadalasan, yung mga tao na nagpa-permanent resident, um, inaano nila, fino-fulfill lang nila yung kanilang residency requirements, yung 4 years na dapat nandito sila sa Australia. Tapos, nag-a-apply na sila for Australian citizenship pagkatapos. Next slide, please, Christina. Meron ba kayong mga tanong so far? Okay. Oh, sige. Sige, mamaya ha. Meron tayong portion naman sa pagtatanong. So, yung mga pwedeng mag-share ng profile nila, later we will address those, no? So, ano ba yung mga permanent residency programs sa Australia? So, we divided it into 4 categories, no? So, una, employer-sponsored pathways. So, sa employer-sponsored pathways, actually, ito yung specialization ng Reman Sharif Group, ng RSG. So, dahil corporate immigration firm kami, kadalasan yung mga kliyente namin is general skilled migration or yung independent migrants nag-apply ng permanent residency by themselves or employer-sponsored sila. So, yung subclass 186 at saka yung 482, skills in demand, yun yung permanent residency pathways sa Australia. Skilled migration pathway naman, meron tayong subclass 189 at saka 190. Ngayon, kung meron naman kayong partner or meron kayong family member na Australian citizen na, pwede kayo mag-fall under naman sa partner or family visa. So we also do some of that. Pero syempre, did I freeze? Naririnig ba ako ng lahat? Yes, Marcella, we can hear you. Okay. So, anyway, so yun nga, pag meron kang family member, partner, at saka family visas naman yung bagay sa inyo. Meron ding regional pathways. So, para kanino ba yung regional pathways? Yung mga tao na mas in demand yung kanilang skill sa regional or hindi ka nakatira basically sa cities ng Australia, hindi ka nakatira sa Canberra, hindi ka nakatira sa Sydney or Melbourne or sa capital cities ng states, pwede kang mag-fall under sa regional pathway, So, 491, 191, at saka 494 naman iyon. So, let's go to the next slide, Christina. Okay, so, yon. So, again, for employer-sponsored stream, so we'll start with employer-sponsored na, no? Dito, yung 482 at saka yung 186, yung i-compare natin. So, ang 482 actually is temporary visa, pero it's a sort of temporary pathway that will allow you to apply for a permanent visa after, So, dito sa type na visa na to, walang age requirement. Magkakaroon lang ng age requirement kapag ka mag-a-apply ka na for the permanent residency based on the 482 visa. So, magiging kailangan pag mag-apply ka na ng permanent residency, pag galing ka sa 482, dapat under 45 years old ka. Pero syempre, yung mga, minsan, merong mga overage or above 45 na naka 482 pa, minsan nahahanapan pa rin ng pathway yan. So, depende lang sa eligibility nila.
So, sa 482 at saka sa 186, syempre kailangan nandun ka sa core skills occupation list. Yung core skills occupation list, nagbabago yan every year or every few years, no? Kakapalit lang ng Australia ng core skills occupation list nila nung 2024. So, dahil nagpalit yung kanilang migration policy around employer-sponsored visas, mas malaki na ang population ngayon ng mga applicants na nag-apply under 482. So, para sa 482 at 186, syempre kailangan nyo ng sponsor ng employer na magno-nominate sa inyo at meron din kaibahan yung work experience requirement. So, para dun sa mga nag-apply for a 482, ang kailangan nila at least 1 year on the nominated occupation. So, kunwari, mechanic ka, kailangan at least 1 taon nagtatrabaho ka dun sa nominated occupation na ninonominate ka ng inyong employer. Sa 186 naman, 3 years siya. I think yung pinaka-importanteng ma-take away ninyo or makuha ninyo sa webinar nito tungkol sa 482 at 186. Okay, sige, mamaya address ko yung mga questions ninyo Sa 482 at saka sa 186 is kailangan meron kayong skills assessment. So, depende rin yun sa inyong nominated occupation kung sino yung nag-i-issue ng skills assessment. Kasi ang pinaka-familiar sa Filipinos is yung vet assess Pero merong mga particular na skills assessing bodies na nag-i-issue per profession. So dapat alam ninyo kung ano yung designated profession ninyo at kung ano yung skills assessment body na kailangan mag-issue ng inyong skills assessment. Syempre kailangan nyo rin ng English test, no? So kaya tayo nag-IELTS bago nag-apply ng visa. So yung minimum na requirement nila is competent English. I think that's band 5 o 6 sa IELTS. So, address ko lang yung 2 questions muna ngayon sa chat. So, sa una, one is, yung wife niya is 40 years old, works in IT, and then may children sila. Yung nagtatanong ay 46. Syempre, mas matanda na or over 45 na yung isa. Ang tanong niya ay tungkol sa eligibility niya para mag-apply pa ng migration sa Australia. So, as long as you're under 45. So, at this point, siguro para masagot ko yung tanong mo, no, Francis, yung wife mo yung magiging primary applicant kasi below 45 years old pa siya. Tapos, part din ang IT sa core skills occupation list, no? So, pwede pa kayong maka-apply niyan for permanent residency. So hopefully na-address ko yung iyong question, ano. Yung second one is ilang years does it take for a 482 visa before applying for 186 as a community worker? So, kung naka 482 visa ka na, tapos, kunwari, kasi ang 482, 2 to 4 years yan So, kailangan matapos mo yung 2 years of full-time work sa iyong nominated occupation, sa iyong employer na nag-nominate sa'yo, bago ka maka-switch sa 186. So, again, 2 years of full-time work bago ka maka-switch from 482 to 186. Pero again, ang requirement ng 186 is 3 years of full relevant work experience. Yung 2 years of full-time work ay actually work yon within your employer. So, kailangan nagtatrabaho ka ng 2 years sa kanya, pero yung total work experience mo ay 3 years. Ano? So,
Meron ba tayong mga tanong sa employer-sponsored stream so far? Wala naman. Alright, sige. Next slide, please, Christina. Ito naman, itong stream na to, General Skilled Migration, ito yung pinaka-popular sa Filipinos, ano. Kaya lang, syempre, mahirap din siya i-navigate. Kasi sa General Skilled Migration, hindi nyo kailangan ng employer na magsusponsor sa inyo. Pero dito sa General Skilled Migration, ang kailangan naman, competitive yung points ninyo. So, sa General Skilled Migration, meron tayong two main streams. So, pero ito, ina-apply to, or magsa-start yung application ninyo through an expression of interest. Tapos, hihintayin nyo bago kayo ma-invite ng Australian government to apply. So, both of them, 189, 190, they're permanent visas. Okay? So, tsaka hindi nyo rin kailangan ng employer na magno-nominate sa inyo. Pero sa 190, state or territory based siya. So, ibig sabihin, dapat nag-apply ka doon, hindi lang ng expression of interest sa department, dapat magla-lodge ka rin ng registration of interest naman sa state or territory kung saan kayo balak nyo tumira. So, kunwari, sa New South Wales, gusto nyo tumira sa Sydney, ano? Mag-apply kayo offshore sa Pilipinas, nasa Pilipinas kayo. Tas 190 ang i-apply ninyo. So, kailangan yung mag-apply ng expression of interest at saka mag-apply rin kayo ng registration of interest. So, dalawa yung i-file ninyo na application. Again, points tested siya, so very competitive. So, ang minimum na points na kailangan yung makuha ay 65 points. Yung points nyo nakabase sa inyong age, nakabase yun sa number of years of work experience nyo, nakabase yun sa kung gaano kataas yung pinag-aralan nyo. So actually kaya rin yan yung nagiging popular yung student visa pathway sa Filipino kasi yung pag-aaral sa Australia nakakadagdag yon sa PR points. So, 5 additional points yon. So, kunwari, mataas din yung English score nyo, superior yung test score ninyo, nakakataas din yun ng points. So, kaya siya tinawag na points tested. Kapag kayo na-invite sa PR for 189 at 190, magbabayad na kayo ng visa cost. So, ano ba yung visa application fees doon? So, again, kunwari, para kay Francis, yung wife niya, yung primary applicant, ano? So, yung primary applicant, ang babayaran niya, yung wife niya, is 4,910. Tapos, magde-declare ng dependent. So, meron silang dalawang dependent na below 18, ano? So, ang babayaran for the dependents is 1,230. Tapos, each, okay? Tapos, dependents over 18 or yung spouse, yung si Francis, ang babayaran naman niya ay 2,455. So, medyo malaki yung investment, of course. Pero, syempre, access yon to better quality of life, living in another country. Access din yon sa economic opportunities o mas magandang trabaho sa ibang bansa. So, para kanino ba yung 189 at saka yung 190? So, sa 189, meron kasing mga list ng professions na Australia-wide may shortage. So, nire-release yan ng Australia. Tapos, mas angkop na mag-apply kayo sa 189 kung national yung shortage ng inyong profession. Pag 190, mas maganda, mag-apply kayo ng 190 na expression of interest sa 190 kung yung shortage based lang siya dun sa state na ina-applyan ninyo. Next slide, please. Okay. So, ano ba yung 3 things na kailangan natin matandaan?
para sa skilled migration, ano. So, unang-una, or actually, kahit sa employer-sponsored migration, kailangan nyo ng skills assessment. It's very important. So, ang nakikita namin na trend sa mga nagdi-DIY na kanilang skills assessment or nagdi-DIY ng kanilang visa application is usually nade-deny yung kanilang skills assessment kasi hindi nila alam yung technicalities or yung requirements ng migration law around their documents pagsasubmit ng skills assessment. So, pag nakakita kayo ng skills assessment document, ang nakalagay doon is tinitingnan niya yung inyong qualification or yung inyong degree, tapos imamatch yun sa Australian qualification framework. Tapos ang mangyayari is mag-assign siya ng points sa number of experience mo. So yun lang yung points na kailangan mo makiklaim mo kapag nag-file ka ng expression of interest. So very crucial or very important na meron kang hawak na skills assessment, ano. So yung skills assessment yung basihan ng iyong points na makiklaim din sa inyong expression of interest. So pangalawa, unfortunately may age limit ang permanent residency sa Australia. So pag na-invite ka, at pag mag-apply ka, dapat under 45 ka. Pero merong mga options rin na pang over 45. So usually higher types of visas na yon. So that's for another webinar. So ang focus lang natin ngayon is of course yung skilled migration na pwede yung accessible sa ating mga Filipinos. At saka yung pangatlo, syempre kailangan meron kayong competent English proficiency. So you have to work on your IELTS, you have to work on your PTE kung magpi-PTE kayo, at tataasan nyo dapat yung score ninyo. Okay, next slide, Christina. Okay, so ano ba yung current trends natin ngayon sa permanent residency, no? So every year, nagpapalit ng migration places ang Australia. So meron silang hinihit na migration targets. And this year, ang migration target nila is 185,000 places. Okay, so 185,000 lang yung kanilang i-invite para sa permanent residency. So ano ba yung ibig sabihin nun? Hinahati yun ng Australian government into different types of visas. So inclusive yung 189, yung 190 doon, 186, yung 191. 191 ay yung regional pathway. Okay? So kasama dun sa 185,000 places na yon. Yung last round ng invitation for permanent residency, nangyari siya noong August 21, 2025. So, ang financial year kasi sa Australia ay nagsisimula ng July 1, tapos nagtatapos siya ng June 30. So, anong ibig sabihin nun? Pag every July 1, nagre-refresh yung migration targets ng Australia. So magre-release yung Australian government na, okay, this year, from July 1 hanggang June 30, 185,000 places yung ating i-invite for permanent residency. Karamihan ng na-invite during the last round is healthcare profession. So, sino ba yon? Yung mga doktor, mga nurse, cardiologist, kung specialist kayo in medicine, this is the best time to apply for an expression of interest for permanent residency. Another one is teaching profession. So kung nagtuturo kayo, early childhood education, primary school teacher kayo, may license kayo to teach in the Philippines, mako-convert yan dito sa Australia pag kumuha kayo ng skills assessment. Tapos, mag-apply kayo for inyong expression of interest for permanent residency.
Ang isa pa is sciences and engineering. So kung engineering graduate kayo, mechanical, civil engineer, electrical engineer, electronics engineer, lahat ng types ng engineers, ngayon, mas maraming invite silang nakukuha, ano? Scientist din. So, kung wari, yun, researcher kayo, lab researcher kayo, you work in the science, STEM ang field ninyo. So, mas marami ring invite na in-issue ang Australia para sa mga scientists or STEM professions. Last, ito yung bulk actually ng invite eh. Bukod sa healthcare at sa teaching. Ang bulk ng invite this year is for construction and trades. So, may shortage kasi ngayon ng 3Ds sa Australia. So, merong housing crisis sa Australia, unfortunately. Pero ngayon, nagre-recruit naman ang Australia ng mga skilled workers sa construction industry. So, ano ba yung ibig sabihin nun? Dahil nagre-recruit sila ng mas marami under the construction industry ngayon, yung architects or engineer, civil engineer ka, or 3D ka, carpentero ka, painter ka, anything to do with construction. Pag in-invite ka, mas mababang points yung kailangan mong isatisfy. So, dahil ang minimum points lang na require ngayon sa permanent residency is 65, meet mo lang yung 65, pwede ka na ma-invite. So, meron akong experience sa aming paggawa ng mga general skilled migration application, na general practitioner, maglalodge siya beginning of the financial year. Tapos after 14 days, nai-invite na sila. Ganon din pag kunwari architect, civil engineer, mas mabilis silang nakakakuha ng invite kaysa sa ibang types of professions. So, meron ba tayong tanong so far? Okay, so let's proceed with the next slide. So, okay, ano ba yung value of hiring a migration lawyer? Or hiring RSG, no? For us naman, it's very important na naiintindihan ng kliyente namin kung ano yung ginagawa namin. Kaya kami nagwe-webinar actually kasi ito lang yung paraan namin rin para ma-inform din yung mga kliyente namin kung paano namin ginagawa yung kanilang visa application. So, important sa amin na kailangan namin mabigyan kayo ng tailored legal advice kasi minsan may mismatch in terms of skills. So, minsan pupunta ka sa isang migration agent or sa ibang migration lawyer na sasabihin sa'yo na, mag-aral ka nito. Tapos, by the time na mag-a-apply ka na for permanent residency, hindi na siya priority occupation or natanggal na siya dun sa occupation list, so hindi ka na makaka-apply for permanent residency. So, yung value namin bilang a migration firm is bibigyan namin kayo ng long-term strategy towards your permanent migration, no? Of course, document support. Very important sa amin na titingnan namin yung documents ninyo, tapos babalikan namin kayo pag nakita namin na hindi siya nagko-comply sa requirements ng Australian government. Pag nagsasubmit kayo ng proof, so yun, rin yan, very important yun. Marami kasing nade-deny na visa applications ngayon dahil yung kanilang, nag-submit sila ng document, pero yung document nila hindi sufficient, hindi sila deemed sufficient ng department. Skills assessment, again, yung I think pinaka-importanting makita ninyo is yung skills assessment, siya, crucial element siya, or yun yung basis ng inyong permanent residency application. So, karamihan ng mga tao na lumalapit rin sa amin, nanggaling na sila sa ibang migration lawyer or migration agent. Tapos, dahil nagkamali yung migration agent nila sa pag-submit ng mga documents sa skills assessment, na-deny sila.
So, lalong humahaba yung proseso. So, mahirap pag ganun. So, mas importante na kung mag-hire kayo ng migration lawyer or migration law firm, dapat at first instance pa lang, tama na yung i-file nila na documents para sa inyong skills assessment. Kasi gagamitin nyo yun hanggang sa makapag-apply kayo ng inyong permanent residency. Tapos, of course, your visa condition. So, and what does it entail to hold that visa? Merong conditions kasi na attached yon yung Australian government na kailangan yung i-comply for the visa period. So, i-explain din namin yon sa inyo kung ano yung dapat ninyong gawin or kung ano yung pwede nyong gawin habang yun yung visa ninyo, ano yung hindi nyo pwedeng gawin habang yun yung visa ninyo. So, ini-explain din namin sa inyo yun. So, lastly, of course, we want you to transition not only from permanent residency but to citizenship, Australian citizenship. Okay, so merong tanong dito, okay, chance for a protection worker holding, a chance for a person working as to be sponsored by a provider. How does it work? Okay. Okay, so para sa tanong ninyo, actually, ang protection worker, ay protection visa holder, meron pa rin siyang chance maka-transition to employer sponsorship, ano. Kasi, or actually, kung holder na siya ng protection visa, ibig sabihin, may full working rights na siya. Tama ba? Just to clarify, kung may full working rights na siya and holding siya ng protection visa, unless kumare, common kasi yung instance na-deny sila ng protection visa tapos na umakyat sa ART. Tapos habang nasa ART yung kanilang refusal, yung visa refusal sa protection visa, nasusponsoran sila ng employer nila. So if it's a person who holds a protection visa, they have full work rights, and they can you don't actually need to sponsor them. They can stay on the protection visa, on a valid protection visa, and keep working for you, and meron sariling pathway to citizenship and residency ang protection visa holders, no? So magkaiba 'yon. So another question here, for construction manager that doesn't have a bachelor's degree in engineering. Okay. So sa mga ganyang situations, very tricky, no? Minsan hindi nagba-match yung inyong degree sa inyong profession. So ang nangyayari diyan, tinitingnan namin kung kasi minsan merong mga skills assessment na pwedeng work experience lang eh. So kailangan naming tingnan muna in detail yung profile ninyo para malaman namin kung pwede kang mag-apply either as a nurse, kasi yun yung qualification mo eh, or kung ina-accept ba ng skills assessing body yung experience-only assessment na hindi na nila titingnan yung inyong qualification. Yun. So, babalikan ko yung mga questions ha. Meron pa akong isang question na hindi nasagot. So, again, yun yung value ng migration lawyer. It's really more about consistency with your documents at saka long-term planning from migration to citizenship. Okay, so, next slide. So, we have a couple of things na we also, we wanted to discuss with you, including yung success stories namin. So, of course, sa RSG, we value diversity. So, if you're familiar with our firm, we're actually mostly Filipino staff, no? Ako lang yung Filipino solicitor. So, madalas ako yung nag-handle ng mga Filipino clients. Syempre,
it's familiarity with the culture. It's very important. At saka mas personable, no? Kasi um if I may, no, I was also in your shoes. So I am also a migrant. So I also came here as a migrant. So nag-start ako with the student visa pathway. And ang pinaka nahirapan ako noon kasi wala akong alam eh. So hindi ko pa naiintindihan kung ano yung migration law and policy. And nahirapan rin ako na makahanap ng migration agent or migration lawyer na naiintindihan yung sitwasyon ko. Kasi syempre, kadalasan sa kanila, imamatch ka lang nila sa inyong visa. Pero hindi nila iniisip kung ano talaga yung long-term goal ninyo. So ako, for me, naiintindihan ko at dahil pinagdaanan ko rin yung pinagdadaanan ninyo, mas personable or mas one-on-one or mas tutok yung inyong legal advice. Kasi yun nga, very important din sa amin na alam din ninyo kung ano yung dapat na pathway sa inyo at saka dapat long-term goal ninyo. So, yun. Karamihan ng aming mga client na Filipino sa RSG, they're 3Ds. So, either motor mechanics or they work in construction and other trades. Marami rin kaming support workers na yung social workers, community workers na Filipino na na-sponsoran ng employer o nag-apply sila ng general skilled migration. Tapos na-invite sila for permanent residency. So yun yung karamihan ng aming kliyente. Una, trades, construction trades, motor mechanics, support workers, marami rin kaming GP, yung mga healthcare worker nurses na na-handle namin yung permanent residency nila. So yon ang mas marami kaming success stories on that on those types of skilled migrants and applications, no. So we have one here, si John. Metal fabricator siya, so it's a trade here in Australia and it's also a very high demand in Australia. So naka-transition siya mula employer sponsored visa pagkatapos ng kanyang 482, so nag-transition siya sa 186 permanent visa, ano. So okay, actually we are at the end of our webinar, ano. So we can start with your questions, ano. So kung meron kayong tanong, ito na yung opportunity nyo para makapagtanong sa amin. So you can drop it in the chat or you can raise your hand and unmute yourself for your question. So I'll start with the questions on the chat, ano. So yun, follow-up question, how can applicants ensure they remain compliant during the transition from temporary to permanent status? So ano ba yung nangyayari pagka kunwari naka-temporary visa ka tapos magta-transition, nag-apply ka ng permanent residency visa? So ang nangyayari dyan, pag nag-lodge ka na ng iyong permanent residency visa, bibigyan ka ng Australia ng bridging visa. Yung bridging visa na yon, merong visa conditions yon. So, sinasabi nun kung pwede ka bang magtrabaho full-time or part-time or hindi ka pwede magtrabaho at all. Kung meron kang travel restrictions o wala. Kasi kadalasan, pag naka-bridging visa ka, hindi ka pwedeng umalis ng Australia. Kunwari, nasa Australia ka, nung nag-apply ka ng permanent visa. Hindi ka pwedeng umalis ng Australia hanggat hindi ka binibigyan ng travel authority or nag-a-apply ng travel authority sa Australia habang pending yung iyong substantive permanent visa application. So ang ginagawa namin, pagka kunwari, nagta-transition ka from your permanent to temporary visa at your temporary to permanent visa,
iaabot namin sa inyo yung copy ng inyong lodgement receipt at inyong bridging visa. Tapos ipapaliwanag sa inyo dapat ng abogado or ng migration agent kung ano yung pwede at hindi nyo pwedeng gawin doon sa bridging visa ninyo. Kasi kadalasan merong mga tao na nare-refuse pa yung kanilang substantive permanent visa dahil violate nila yung conditions nung kanilang bridging visa. So possible din yon. So importante na kapag hire kayo ng migration lawyer, pag mag-apply kayo ng permanent visa, tapos nabigyan kayo ng bridging visa, dapat bigyan nila kayo ng advice kung paano or kung ano yung pwede nyong gawin dun sa bridging visa. Okay? Okay, Hillsbury. Sister, last remaining, she's 63 years old, planning to retire from work. Okay. Getting here in Australia to apply for a permanent visa. So, for family visas, iba yung processing time nila, no? So, kung wari magsusponsor, Australian citizen ka na or permanent resident ka na, pwede ka mag-sponsor ng family or ng parent, okay? For the visa. Pero for parent visas, it could take longer. Kasi merong mga family visas na iba yung processing time compared to, let's say, partner visa. Ang partner visa, pagka nag-lodge ka, bibilang ka ng 24 months or 2 years bago mag-grant yung visa. Merong mga ganun katagal bago mag-grant. So, medyo matagal kang naka-bridging doon. Ganon din for your sister na nakatira kumare sa Pilipinas, 63 years old, mag-a-apply ng remaining relative visa, ganon. So, kumare, Australian citizen ka na, tapos isu-sponsor mo siya. Medyo matagal, I have to say, medyo matagal ang wait sa ganyan, remaining relative visas. Okay, Dave, how do recent policy changes impact skilled migrants seeking permanent pathways? So, sa question na yan, I have to say na yung recent policy changes sa Australia, they're more employer-sponsored friendly. So meaning, ang employer sponsorships ngayon mas madali. Okay? Anong ibig sabihin nun? Mas maraming nilagay sa occupation list na pwedeng i-sponsor ng employer. Pinataas yung threshold, yung salary requirements for employers na magdo-nominate ng workers. So, kunwari, for example, motor mechanic ka, nung 5 years ago, or actually 3 years ago, ang para ma-nominate ka ng iyong employer as a motor mechanic with an employer-sponsored visa, kailangan ka lang niya bayaran kailangan ang sweldo mo lang ay 53,600. Okay? Ngayon, nag-improve na yung policy. So, mas driven yung labor protections ngayon ng Australian migration policy. So, meaning, pinataas na nila yung requirement. Ngayon, kung isa-sponsor ka ng iyong employer, ng Australian employer mo, dapat ang sweldo mo ay 76,515 pataas. Okay? So, tapos, syempre, kailangan mo magtrabaho sa employer mo for at least 2 years, ganyan. At ma-fulfill mo yung 3-year work experience requirement para ma-sponsor ka niya or yung magawa naman ng employer mo yung second stage, which is yung 186 permanent residency na visa. Okay. Ano yung common reasons for rejection in permanent visa applications? So, ang nangyayari sa rejections is actually nangyayari pa rin yan, no? Permanent visa rejections. Meron kaming mga kliyente na kunwari nag-move sila sa dati nilang migration agent, tapos mali yung documentation na pinipresent nila. So, hindi nila ma-claim yung points fully. So, kunwari, mag-draft sila ng expression of interest, tapos
i-claim nila more than 5 years yung kanilang work experience. Pero according to migration law and policy, hindi mo makiklaim lahat ng 5 years na yon. Minsan, pag mag-apply, kuwari na-invite sila, tapos mag-apply na sila ng permanent residency visa, nare-reject sila dun sa permanent residency kasi hindi nila naiintindihan yung complexities of claiming points on an expression of interest. So, yun yung value na dinadagdag ng migration lawyer para sa inyo. So, kailangan yung migration lawyer na i-hire nyo, alam nila kung dapat mo bang i-claim yung points o hindi, tama ba yung documents na ipipresent mo o hindi. Kasi kadalasan yung mga mali, doon nangyayari. Na-invite ka na, hindi mo pala pwedeng i-claim yung points na yon. Ngayon, mare-refuse ka naman. So, pag ganun, dapat hindi mo ina-accept yung invitation sa permanent residency na isi-send sa inyo ng Australian government kasi hindi mo nga makiklaim yung lahat ng points. Meron pa kayong mga tanong? Okay na ba? Alright, so thank you. Thank you for attending our webinar. Okay, so meron pa pala. May tanong pa. Currently holding a 482 visa since May. When can I apply for my permanent visa? What is the process? So, depende yan, Eri, no? So, makaka-apply ka for your permanent visa pag na-fulfill mo yung 3-year work experience requirement under your nominated occupation. Yung 3 years work experience requirement na yun, kailangan full-time. So, at least 38 hours. Okay? And of course, 482 yan. So, ibig sabihin, tali kasi yung employer for at least 2 years, ano? So, pag na-fulfill mo na yung 3-year work experience requirement on your full-time, on your nominated occupation, pwede ka na mag-transition sa 186 permanent residency. Meron pa ba? Any chance? Sponsored by a provider. How does this work? What visa can they apply? What will that fall under working visa? Does age also matter? No, so I've seen this question on Hillsbury. I'm just curious. This person has a valid protection visa. So if this person has a valid protection visa, protection visas have their own residency and their own citizenship pathways. Okay? Again, you may not need to sponsor them because if it's a valid protection visa that has work rights already, then the best way there is allow that employee to do their own protection visa residency to citizenship pathways. But it's again a different story if this person has been denied a protection visa or has been refused a protection visa and they are, let's say, filing a merits review in the ART, and they will be on a bridging visa, and if that's a visa refusal on their protection visa, you may be able to sponsor them on an employer sponsored visa. So again, that depends. So if you'd like a consult on that, I'm happy to give you a consult on that. Anything else? Meron pang tanong bago tayo magsara? Alright, so that's it. So you may contact us at remansharifgroup.com. So kung meron po kayong mga tanong at kung gusto nyo pong mag-book ng mas in-person consults, syempre we want
you to plan it with us together and mas personal yung or mas one-on-one or mas tailored yung inyong legal advice, you can email us at admin@rsglaw.com.au. So, okay. All right, Eri, thank you. We'll hopefully we'll get to see you. Zell, I'll address the last question. No, critical documents applicants overlook. It's skills assessment, English proficiency test, police checks, very important. Ngayon meron ng requirements for national ID. So yon, national ID, skills assessment, English proficiency test, at saka police check. So hopefully nasagot ko yung tanong ninyo. Thank you everyone. Thank you, everyone.